Ang Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation ug ang Bumbu Radio Production Center kinising-kasing budalit kaninyo ning sugidlanon. Kini ang balaod. Kini ang balaod. Gusto na makasir. Igo na itaon. Maluoy mo. Sakit na kayo. Tukan na lang. Angko na lang sa nahimo mong salaod. Sige na. Ano, hindi man akong bugton sa pagpatugaan. Sa sagawa ko mabuhat. Saksi ang langit gawa ko isa. Gawa ko'y gihimong dautan sa akong isig katao. Ganong inya magyukong pangkunon sa dili na kusa. Ganong ingon na mo niya ng klasya sa pagkatinugyanan sa balaod. Wherefore, considering the foregoing, the court hereby finds accused Jose Navales guilty beyond reasonable doubt for the crime of rape. Dili ka na tinuod! Baka ka na! Usa ka na kong bagbutang-butang! Abi kay kabos lang ni. Huwag kong sapi. Ano ni kasukol sa kaso. Dili na mo magkabot ang justisya para sa akong bana. Kinsa naman ang di ay ang dangpan sa mga sama na magkabos. Kinsa! Kini ang balaod. Alam mo ba, kahit na noon pa man, Gibuhatan og duwa sa radyo ni Nerusa Kabilin Canon, ubos sa direksyon ni Lito Obinita Cardino. Spinner o recording engineer Lorito Buybaha Maravillas. Soundman RR. Ubos sa supervision ni Ver Orig Salinas Nudalo. O kining tanan kasing-kasing gidalit o giningaw kaninyo sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation o sa Bumbu Radio Production Center. Kini ang balaod. alam mo ba, kahit na noon pa man, ikaw at ako'y binansagan. O karon mahigala atong padayonon sa pagpamati ang suwat tampo ni Robert ngayang gipadangat dinining atong tulumanon. Kini ang balaod. Si Juan. Ano man ang iyong kinagisnan, maginhawa man o mahirap lang. Oy, Nancy, ikaw man di ay ni. Unsa may ato nimo? Mangutana unta ko. Kung asa ang bahay sa imong igagaw nga si China. Oh, ha? Unsa? Nangutana ka? Asa ilang ngano man? Ngano man di ay? Nganong mangutana ka man kung asa ang ila? Ay, nagsigi kog panawag niya. Wa man siya motubag. Importante kaayo ang akong tuyo niya. Kay ngano? Unsa man di ay ang imong tuyo niya? Parte ba na sa iyang... Dili ba? Nga mikuha man na siya nako og mga item. Oo, bitaw. Unya? Tisi, ang chiki nga iyang gibayad nako, mitalbog.
May issue siya nako og bouncing check. Ha? May talbog ang checking nga gibayad nimo? Sure ka? Ngano? Nagtuo ka ba nga nagbinuang lang ko? Kinahanglan yun nga makaabot ni niya. Kay para ma-aware siya og iya kong mabayran sa mga items nga iyang gikuha. Mubayad gid to siya, uy. Basin iya lang tingaling nataligaman, nga wa na ba di ay suod ang iyang bangko? O, dili pa igo sa iyang, yun na. Mga pila man di iyang bayranan? 170,000 pesos. Oh, ha? 170,000 pesos? Kininggang. Hanggang ko ng limon ako sangan na kong asawa ng tigawa na ito. Kanang mauray da Nancy ba sa itong baranas kurinti ba? Ay gamay nam lagu na bilin siya itong kuwan ba pensyon tungod din nga itong maintenance sige pamatis itong lawas. Unya dito. Si Nancy mo naman itong nagka-problema tungod lagi itong metalbog nga chiki nga gibayan niya. Magkaluo siya itong anak gang no? Pas nga ako lang bagdito sa mabayaran ini. Kanang gitawag lang na scam ang atong anak. Pas tilan usao na malang taon, oy. Kaluoy ni Nancy kung maunang kalakihang na scam siya. Usao na lang. Mo gyud ka ng address ang gihatag ni sini mo. Oh, Kaya nga nung pa, ha? Hinoon. Kung misulti man siya ni mos tinuod, nga address niya itong imong higalang sa China, pwede na sab nga iyan yung pahibaon daan nga ikaw, nangutana siyang address, o imo nang atuon sa ila kay paninglon. Nga sa ato pa pa. Nadlog ka nga. Baka ka lang si mama ni nang tisik, mao ba? Ha? Igagaw man sila. O kita nahibaw sa bayatas batasan ng tisi. As magod. Amo ganin ang gikaaway ni mama nimo tungod silang kinaiya. ako siyang suwayan og tawag. Last na lang. Ay, nako. Ambot lang ka ha. Kung unsa na katinuod. Basin tinuod sab. Nag-isiyuhan ni Nancy sa imong ig-agaw o bouncing chick. Sa ato pa, wag yun ay mabayari sinang Nancy sa gipanguha ni auntie nga mga items. Unya unsaon naman lang na ma? Maobitang nangutana to si Nancy. May-ari gid siya nako. Aron mangutana kung asa ang ila ni China. Maayo lagi unta. Og naaparon sila dito magpuyo sa ilang daan nga gipuy-an. O niyag ni balhin? Ulo, oy. Makuyawan manasabtain ni maoy. Imbis okay na ta sa pamilya nila ni John. Basig, mao na sabon niya hinuon ay rason. Nganong magkabangi na sabon niya mo og sinang Nancy. Tungod sa gihimo sa imong igagaw ma. Oy, ngano good in town nga maapilman ko. Wa man ko ilabot ana, oy. Maayo nabahinan ko sa mga gipanguha o gipalit kunuhay ni China sa tindahan nila ni Nancy.
Nagsuya-suya pa ta ni auntie nga imong igagaw ma. Unya di ay to, may bayad og cheque ni nang Nancy pero waday pundo dito sa bangko. Why sud? Mao, nasuya pa ko niya. Kay di alahas, di sakyanan. Pero di ay, may bayad og talbog nga cheque. Kuyaw pa og bakiha siya ng iyang kalaki. Hello, Sheena. Maayo kay imo nang gitubag ang imong cell. Pasensya na nga wagin na ako matubag ang imong mga tawag. Unsaon? Dihiyot yun ko ma-admit atong adlaw og oras nga nanawag ka na ako. Ha? Unsa? Unsaon? Mitaas mong gud ang akong duko. O nalipong yun ko. O natumpa. May nalang kani kay diha ko natumba sa among sofa. O wa mabagok ang akong sa kahing nga butang. Kay kun mao pa. Ay, ampot. Patay na siguro ko ron. Mao ba? Karon, kala paghihapon ang akong pamati. O naghigda pagyod ko sa akong kama karon. Malipang man ko mubarok. Kini Sheena. Nanawag ko nimo para pahibawon ka nga ang cheque nga imong gisyo nako. Mitalbog. Maayo untag imo na nang madeposituhan. Kay gikinahanglan kaayo nako ang kwarta. Kay ako sa ning ibayad sa mga gikuhaan nako sa maong mga items. Unya. Unsa man ako paglakaw? Ang magpalipong paman ko. Dili ka kahuwat? Sheena, nasuko ka? Hello? Sheena? Hello? Unsa man? Iyan nag-off ang iyang cell? Iyan yung gi-off. O mura siyang nasuko. Unsa? Nasuko siya? Uy, kuya ko wagod. Kuya, gikaya ba no? O gano'ng masuko man ko na siya, ma? Ano masuko man siya nga? Imo rin siyang ibahibaw nga, mitalbog ang sige nga gi-issue dyan ni mo. Ano masuko man ko na siya? Ngaya man na siyang sa? Ikaw rin sa kami dawat kung unsa ba yung gibayad dyan ni mo. Grabe na sa mabayana. Grabe yun. Nagdudag yun ko. Nga rason lang to niya. Nganong mo issue man siyang chicken ako? Kung dili naman paigo ang kwarta nga naa sa iyang bangko o dili bawa na isod o na-close na ang iyang account o unsa. Ilaro? Kung mo nang paagi nga iyang gihimo, sa ato pa, iyar di kang gilingla. Ay. May naot lang ko. Nga nasayop lang unta ta sa atong pagtuo. Kay dili gyud ko makadawat. Nga iyan ang himuon ako. Ay, katulang imong giingon nga ingon usa nasuko siya pag hisgot imo nga bouncing check ang iyang gi-issue diha nimo. Klaro na kay to. Nga nahugas siyang laang nansi. Stila ni mo, ma, uy. Diba, classmate mo sa una, ma? Ug matod ba ni mo nga suod kay mo? Unya, wala kay mahibaw nga inana siya. Nga scammer ito siya. Jan.
Sige guys, bye ninyo ha, bye ninyo. John! Sige. Ni Asya, unsa mo yung tuyo ini? Hi. Kining... Mapauli ka na? Dili na lagi ka magagsabay na ako sa pagpaingon diri sa school o sa pagpauli. Mura na lagi kag nausab. Ha? Tingali, naglagot mo sa gibuhat ni Auntie China, no? Nag-agaw ni Mama nako. Pero, wa man milabot anak dyan. Sa pagkatinuod lang, no? Mura man sab gani mignalain si Mama nako ni Auntie. Primero, nagkadahi kay Minia. Kay nagtuo man mi nga, nindot ang iyang kinabuhi. O ganahan sab gani unta mi nga, maparihan niya. Pero, pagkahibaw na mo nga mao na iyang kihimo, nausab na ang among pagtan-aw niya. Ha? Nindot ng mangandoy nga mas successful ang atong kinabuhi. Nga dili magkapangyatak sa uban. Ha? Bata-bata pa man gid ko adto katong nagkabangi ang atong isig kaginikanan tungod lagis negosyo. Ug akong mahinumduman, katubang imaong bati ang inyong tinda nila ni Mama o Papa nako. Magbuhat-buhat silang mga istorya ngadto sa mga tao para dili na mamalit sa inyo. Ako ning na-realize karon nga dili maayo kay usa ni ka klase sa pagpamintaha. Og unfairness sa inyong side dyan. Kay nagtinarong baya mo. Nanginabuhi lang mong tarong. Pero ang gibuhat sa uban, yatakan ang inyong katungod. Dauton. Og mamintaha. Pinaagi sa dili pagbayad sa unsa may ilang nakuha diha ninyo. Kining muhangyo lang tayo niyo, Daisy. Inyo sa taning tabangan ba? Kay sa ako lang bahay, no? Di ko ganahan nga katubi to sa una tong mabalik pa to sa una na tong pagtinagdanay nga bati ka ito nga magkakontrahay ang isignato ka mga pamilya nga kitang mga anak maangin sad magubasad unya ang atong maayong relasyon ang atong panaghigalaay dili ba? Hulawi, higala na di ay ang pagtanaw din ako. Higala na di ay. Upat na kaadlaw nga nagsigi kong pinaabot sa imong response diri nako. Kabahin adtong talbog nga chiki. Kung wa man gani kay ikabayad adtong tanan nimong gikuha diri sa among tindahan, China, ipang-uli na lang tong tanan. Please lang. Unsa man ka? Dili ka kapaabot? Maghuwat ka kung kanusa ko makakwarta. Bye! Nabatin ako ang iyang tubag nimo sa cell. Mas bayo, Tili. Nga ito na lihokon. Kay kuyaw kayo. Kung di ta niya mabayaran sa iyang gikuha na to nga mga items nga nagkantidad og 170,000 pesos. Sus! Kawa ko baya magdahom. Nga ingon ini na day ang kinaiya karon sa kanhi kong suod nga higala. Murag usa na siya ka scammer. Alam mo ba, kahit na noon pa man, ikaw at ako'y binansagan. Mao ka na kinatibukan sa akong istoryator ni. Naminegosyo sa akong asawa na maligya mi og mga dry goods sama sa cookingware o uban pa mga basic needs nga mga items. Og membro sa mga akong asawa sa usa ka direct selling company.
o nag-display mi sa ilang mga produkto sa among tindahan. Kinihigala sa akong asawa, nagkuha og mga items kay iya sa kuno nga i-display siyang tindahan. Unya, nag-issue siya og cheque sa akong misis nga nagkantidad og 170,000 pesos. Pagpa-incash niya sa akong asawa, mitalbog mong ganang cheque. Karon, gipangutana siya sa akong asawa. Siya pa man hinuon na suko. Kay maghuhat ko no ang akong misis kung kanusa siya makakwarta. Kung sa baya mong himuon, pwede ba na mo siya ipapriso? Kay mura naskam nga akong asawa siya higala. Dire lang ko kutob attorney. Daghang salamat, Robert. Maayong adlaw ni mo diha, Robert, ug salamat sa imong pangutana. Common kayo ning sitwasyon, no? Dugay na kayo nga daghang kay issue parte ani mga pag-issue og check, kaning pagrepresentar nga dili insakto ang representation, etc. No? Sige, kung ato ning tubagon usa ang imuhang pangutana, ang direktang tubag ani aduna kay cause of accusation para pasakaan nimo og criminal liability kini imong higala sa pag-issue og checking nga walay sulod. Ano? Imong gisulti diha nga pagpa-encash ninyo walay sulod, so pasabot ana ni untol ang cheque, ni bounce ang cheque. So mo na mga circumstansya nga mo na nakita nako nga adunay criminal liability diha. Maghisgot usa kog balaod unya akong i-apply diha sa circumstansya ninyo. Now, ningon ang balaod diha parte ganing mga cheque. Mo issue gani kag cheque nga kabalo ka nga walay sulod. Unya pag abot anang panahon na in-cash ato bang ibutang nga na ay post-date check. So ni-issue ka karong adlaw pitsa G's unya imong gi-issue diha sa imong buyer ba ron or kinsa nga parte nga imong gi-issuehan niya gi-post date nimo ato na dito sa pitsa 20 na nga pwede ma-encash. So pag issue dito sa pitsa 20 why sud then diha mosugot ang bouncing checks law, no? So kung muuntol sa adlaw nga pwede nimong i-deposito ang cheque walay sulod, unfunded check, musod na siya sa bouncing check law and that is prohibited and that is penalized by law. Criminal act na siya. Bisan pag wala kay intensyon sa pagbuhat o krimen, pero the fact nga imo lang gi-issue nga kabalo ka nga walay sulod paraan ng adlaw, then that is already an element of bouncing check. Naana sa to ang criminal law. No? Unya, ang intent ana niya dili basihan, no? Kung may na kay good intention, dili na siya pwedeng gamiton as a defense sa pag-ingon nga wala kay criminal liability sa pag-issue anang bounce check. Okay? So kasagarang process ana, walay sulod, muhatag ang bangko og notice of dishonor niya, ikaw pud muhatag po kag notice of dishonor dito sa katong nag-issue sa cheque para mapasok siya sa element sa unfunded check og naay liability sa bouncing checks law. Okay? So, mo na siya ang giingon sa balaod party bouncing check. Kanipong pagpangilad, kanipong pagrepresentar nga dili sakto sa tinuod nga nahitabo, elemento po na siya sa gitawag na itong estafa nga naa sa revised penal code. Estafa, kanang tanang klase sa pagpangilad, no? Para makaginansya ka, estafa na. I believe tanan viewers, listeners nato kabalo kung unsa pasabot ang estafa. So pagpangilad, fraud, swindling, estafa. Okay? Now kaning estafa, lahi hinuon ni siya kay ang intention ana mooy elemento kinahanglan sa utok pa lang sa tao na nagit siya intention nga mangilad. Magkalahi dito sa bouncing check kay bisan pag wa siya intention sa pagpangilad, ang mere issuance ng kabalo siya nga walay sulod is already prohibited by law. Sa technical terms na mo sa criminal law, gitawag na siya malum in se o malum prohibitum. I'm very sure nga kanang mga tanan nga mga nag-eskwela og balaod kasabot kung unsay pinaka definition anang or also comparison anang mala in se og mala prohibita, malum in se og malum prohibitum. So those are the things about intention of the mind of the person who is committing a crime. So kana siya balaod pa lang na, theory pa lang na, niya aton lang i-apply diri sa imong sitwasyon. Now, naingon ka nga imong higala ni kuha og items aning mga gibaligya ninyo sa tindahan kay sila pud kuno mamaligya pud sila dito. So, nagrepresent pud siya nga mamaligya siya. Unya gisegundahan pagud niya og hatag og cheque para makampante mo nga ipahuwam ninyo ang mga items niya bisan pag wala pay
gitawag nga bayad, no? Ay anha na lang diha ang bayad kung mahali na. So kung mapamatud-an na kulang pa man ang circumstance, pero kung mapamatud-an nga do ay misrepresentation, then pwede ka makapasaka og estafa. Parte diri sa cheque nga ni untol, pwede ka nga makakiha under bouncing checks. In fact, pwede na nimo nang dunganon kay magkalahi man na sila nga causes of action. So pwede ka mo pasaka og estafa, pwede po ka mo pasaka og bouncing check. Okay? So moto ang duha nga cause of accusation nimo. Now, mao na siya ang mga aspeto sa criminal law. Ang criminal law very technical, na siya ilang kaugalingon nga elemento. Kung dili gani mosud ang circumstansya ni anang elemento, dili siya mahimong krimen. Now, hinaot Robert nga natubag na ko ang imong pangutana. Daghan kayong aspeto ang balaod, magdepende kining mga tubag nato sa circumstansya nga imong gipresentar. O hinaot nga natubag na ko tanan. Okay? So, mga higala, kini inyong ubos nga alagad, Attorney Abelardo Kilaton Jr., og maayong adlaw niyong tanan, Basta Radio, Bombo! Alam mo ba, kahit na noon pa man, kagalaan mao katong sigilano ni Robert kay gipadangat dinhi ning atong tulumanon. Kini ang balaod. Writer may Sinerusa Kabilin Canon, ubos sa direksyon ni Lito Ubinita Cardenio. Spinner and recording engineer Lorito Buybaha Maravillas. Soundman RR. Ubos sa supervision ni Kunsihal Ver Urig Salinas Nudalo o kinasingkas ni gidalit kaninyo sa Cebu Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation o sa Bombo Radio Production Center. Og mahigala ari ang artista nga naghatag kinabuhi sa mong sugilanon. Robert Maestro Celso Ponce, Lini Juliana og DC, Miss Catherine Jaca, China og Nancy, Mads Meriam Traso, Ruben Pidi Dagwayan Ricahuerta, TC, Miss Ima Cardenio Socias, Tito George Panday, John Alvin Sigamata. Hangtod sa sunod nga sigilanon, dagang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. ang iyong pagpapasya